Mapagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ang daming nahuhuli sa pagbebenta ng ibon through online selling. So dahil nakakabahala na mga kahabi, dahil sa ating nababalitaan na nagiging kriminal na ba ang mga mag-iibon sa kapanahunan ngayon, dahil puro na lang kabilat kanan, kaliwat kanan ng mga balita na nahuhuli dahil sa illegal trading na nangyayari sa ating mga kababayan or mga kahabi or sa mga kapwa nag-iibon. Bakit ang daming nahuhuli sa pagbebenta ng ibon through online selling? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At kung bagong viewers ka sa channel ito kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yun na nga po mga kahabi, kung talagang sincero ang mga maritime police sa paghuli, bakit nakapokus lang sila sa mga online selling or sa online illegal trading? So hayaan nyo muna ako kahabi na ibalita ko yung mga kaganapan sa mga pag-i-entrap ng mga maritime police. So hindi lang ito isang beses or isang linggo, halos araw-araw po ang nangyayari na to. Pero nakapokus lang po tayo sa mga ibon dahil marami po rin mga species na mga nahuli na mga hindi naman mga ibon, pero regarding pa rin po sa mga animals o yun sa mga tinatawag na mga land animals. So tayo po ay ang pinag-usapan lang natin ay regarding po sa buhay mag-ibon. So nung nakaraang May 18 po, illegal wildlife trader nabbed in entrapment operation in Muntinlupa. Ito po una nung May 18 ay sa Muntinlupa. On May 18, 2025, noong mga nakaraan lang, at around 3 p.m., personnel on the Southern NCR MARPSTA, Emlet, Muntinlupa successfully conducted an entrapment operation in front of Pure Gold, Bayanan, Barangay Bayanan, Muntinlupa City, targeting an online seller involved in the unauthorized trading and possession of protected wildlife species. The operation was launched following cyber monitoring of online platform where the suspect was found offering a live Indian ringneck parrot for sale in violation of Section 27E and F or RA 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act in relation to RA 10175 Cybercrime Prevention Act. The seized wildlife was being turned over to the DNR Biodiversity Management Bureau in Quezon City for proper custody. The documentation and the issuance of required permits. The suspect remain in the police custody and a criminal complaint is being prepared for referral to the Muntinlupa City Prosecutor Office. So, isa nating kahabi, nagbenta ng Indian ringneck na huli, na entrap dahil sa pag-ibenta ng illegal trading. So, kailangan kahabi, alamin talaga natin yung batas ng RA 9147. Lalong-lalo na po yung Section 27 Paragraph E and Paragraph F. Dahil ito lagi ang kanilang inilalabas or lagi nilang sandata para sa mga nahuhuli nila in relation to RA 10175 Cybercrime Prevention Act. So, dahil sa online trading. So, bakit lagi sila nakapokus sa online trading? Kung talagang sincero sila sa paghuhuli ng mga illegal trading, dapat kahit hindi online ay na meron silang nahuhuli kung talagang sincero sila. Di ba po mga kahabi? Dahil lagi lang sila nakapokus sa mga
entrapment operation through online selling. Tapos ikinakabit nila itong batas ng RA 10175 Cybercrime Prevention Act, dahil hindi nila may ikakabit ang RA 10175 sa hindi online platform. So yun lamang po yung kanilang laging pinangahawakan, kaya natatawag na mga illegal trading ang ating mga kahabi. So hindi lang po yan nangyari sa nung May 18, nangyari din po ito nung May 23. So ilang araw lang ang pagitan sa Southern NCR MARPSA NAB 2 in Pasay City for illegal trading. May 2023 naman po ito, ngayong taon 2025. Pasay City in the decisive effort to combat wildlife trafficking and protect endangered species. Personnel on the Southern NCR MARPSA conducted a successful entrapment operation on May 22, 2025 in front of a convenience store located at Seaside Esplanade, Pasay City. So, ang nahuli, 2 individuals, illegal trading ng kakatil. Kakatil naman po ang kanilang nahuli sa kanila through online selling din po. So, ganun din po yung ikinaso sa kanila dahil sa Section 7, Paragraph E, Paragraph F, of RA 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So yun po yung violation nila. So ang tanong nito kahabi, pag naguhuli ba ang mga maritime police ay meron silang kasamang nakawani ng DENR para sila ang sumuri kung ito bang nahuli ay meron mga permit or sa mga anong violation ang kanila. Kasi lagi lang nila sinasambit na yung Section 27. Kasi ito yung Section 27 Paragraph E. Ito po yung wildlife illegal trade. So hindi talaga tayo pinanghihintulutan. Ngunit ang tanong, ang ito bang batas na to ay kailangan sa maritime din ay sila ang magpapa-implement or DNR ang magpapa-implement nila, or kailangan sila ay magkasama na manguhuli sa mga pag-i-entrap ng mga illegal trading. So yun lang po ang tanong natin. So sa paghuhuli ba kailangan maritime lang o kailangan merong kasamang kawani or personnel ng taga DNR, dahil sila po ang mag-i-specify kung anong violation ng mga illegal trader dahil sa paghuhuli sa kanila through online selling. So yun po, dapat maliwanagan tayo mga kahabi. At ngayon lang kahabi ay 26 naman ng May, halos sunod-sunod po ang mga panguhuli ng mga maritime police sa mga online selling or online trading. PNP Maritime Group NAB Individual and Wildlife Trading Entrapment Operation in Taguig. So sa Taguig City naman po, Taguig City in continuing effort to combat illegal wildlife trading. Personnel from the Southern NCR Maritime Police Station MARPSTA and the Maritime Law Enforcement Team MLET Muntinlupa successfully conducted an entrapment operation on May 26, 2025 at around 1 p.m. along Upper McKinley Road, Binis Plaza, Barangay Pinagsama, Taguig City. So yun po, meron na namang nahulit noong May 26 lang, 2025 dahil sa illegal trading. So yun po ang ating mga katanungan, kung talagang sincero ang mga maritime police, sana nawa ay hindi po kayo nakapokus lang sa online trading. So kami po ay sumasaludo sa inyo mga maritime police, sa mga MARPSTA at saka sa MLET sa inyong matagumpay na operation sa pagsagupa sa pag-entrap ng mga illegal trading. So hindi rin po kami sang-ayon at hindi rin po kami nag-agree sa mga illegal trading. Ngunit ang sa amin lang, sa mga kapwa mag-iibon, sana po ay general, hindi lang po pinipili ang mga huliin. So sana po kahit hindi online selling, basta illegal trading ay dapat po masawata.
So ilan po yung sa amin, hindi lang po nakapokus sa mga online trading. So tulad ng nasabi ay ang violation po nila ay itong Section 27 ng RA 9147. So mga kahabi, kung talagang tayo ay papasok sa larangan ng pag-ibon, alamin natin ang 9147 kung ano po ang sinasaklaw natin nito. During the entrapment operation, one male suspect was apprehended after being caught in the act of selling of Senegal parrot, a species protected under Philippine wildlife regulation. So Senegal parrot naman po yung nahuli sa kanya. So tulad ng process ng Maritime Police ay documentation and the issuance of requirement permits, the suspect remained in police custody and the criminal complaints in being prepared for a referral to the municipality city prosecutor office. So yung nahuli naman ay dadalhin to turn over sa DNR Biodiversity Management Bureau in Quezon City. So ganun po, nakakalungkot naman sa isang pirasong ibon ay tayo po ay makukulong pa. So, gano'n na lang ba ang tingin ng sa atin ng gobyerno dahil tayo lang ay nag-aalaga ng ibon tapos naibebenta natin ay tayo na po ay nagiging kriminal dahil ito ay tinatawag na illegal trading. So, hopefully mga kahabi, mayroon tayong mga natutunan. Ito hindi po pananakot, ito po ay magiging awareness sa ating mga kapwa mag-iibon, sa mga buhay mag-iibon natin dyan. So kung ano man yung ating alagaan mga kahabi, ay dapat alamin natin kung ito ba ay kailangan pang iparehistro sa DNR, kung sa pagbebenta nito ay kailangan pa ba, ano yung dapat nating malaman. So para hindi sapitin natin ang ganitong mga entrapment operation, online selling, illegal trading. So nakakaano rin po ito, nakakabahala talaga mga kahabi. So kaya bakit madaming nahuhuli sa mga pagbebenta ng mga ibon through online selling? Dahil minsan ay yung nagiging katransaksyon na pala natin ay Maritime Police. So yan po ang nagiging dahilan kung bakit maraming nahuhuli at maraming nai-entrap na mga mag-iibon dahil hindi natin alam kung sino yung atin nakaka-transaction. So, ingat po tayo mga kahabi at siguraduhin po natin na meron tayong sapat na mga dokumento kung papasukin natin ang pagbebenta ng mga ibon through online or selling online para hindi sapitin natin ang ganito. So, meron din pong advice ang ating kahabi sa ating mga kapwa mag-iibon. Ang sabi niya, mga kaibigan, isang magandang gabi. Bigyan ko lang kayo ng tips as per DANR. Once mahuli pala and you are permitted, huwag kayong sasama as long walang DNR personnel or dapat dadalhin kayo sa Penro as per DNR. Dapat meron silang kasama to verify and classify the species of bird and kung ikaw ay permitted. Thank you. Proper disposition na rin. Process muna bago release. So ito po, maraming pong salamat kahabi Edge Aviary sa inyong munting advice sa mga lahat ng mga mag-iibon. So as per DNR daw, pag nahuli tayo as a permittee ay huwag tayong sasama. Ito po ay sabi ng taga DNR. Dapat kung mayroong manghuhuli sa atin ay mayroong taga DNR na personnel na sasama sa atin to verify and classify the species na ating inaalagaan kung ito ba ay permitted. So maganda talaga yung advice sa atin na kailangan meron talagang personnel ng DNR na sasama sa atin sa paghuli. Ganun din po sana sa mga Maritime Police kapag nagkakandak sila ng mga entrapment operation ay nawa meron ding DNR na kawani or personnel na magpapaliwanag dun sa nahuli kung ano yung violation nila. Dahil ang RA 9147 alam ko ay ito ay under ng DENR, Department of Natural and Environment, Department of Natural Environment and Natural Resources. So sila po may hawak nito.
hindi po ang mga maritime police. So ang maritime police po ay nagpapatupad lamang ng batas, pero dapat sila ay joint venture, ika nga, dapat magkasama sila. Yun lang sa akin opinion, pero hindi natin alam kung ito ba ay yung proper protocol, ika nga. So, ganun pa man, maraming po salamat sa mga kabi. At kung nagustuhan ito, talakayan natin regarding sa video ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Maganda ang buhay pag may kaalaman sa atin sa pag-aalaga ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.